Tulad po ng China, ide-develop na rin daw ng husto ng Pilipinas ang ilang inaangkin nating teritoryo sa West Philippine Sea. Sa pagbisita sa Pag-asa Island ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, inanunsyo niya ang paglalagay ng iba't ibang pasilidad doon at nakatutok si Chino Gastor. 4 na beses niradyohan at sinita ng mga Chinese na nakabase sa Subi Reef ang C-130 aircraft na sakay sina DND Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief of Staff General Eduardo Año at iba pang matataas na opisyal ng AFP na papuntang Pag-asa Island. Pero hindi nababahala si Lorenzana sa mga ganitong kilos ng China na tila kalakaran na raw ngayon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Protocol nila yan eh. Protocol yan. Procedural yan. We also reply that we are flying over Philippine territory. Sa Pag-asa Island, inanunsyo ng kalihim ang mga bagong infrastrukturang itatayo sa isla. Kabilang na ang isang fish port, desalination plant, power facilities at pagsesemento at pagpapahaba ng runway. Bago maghulyo, sisimulan na ang pagtayo ng beaching ramp para maipasok ang gagamiting construction materials at construction equipment. At sakaling magalit ang China sa gagawing construction, Kita nyo naman yung Subi Reef kanina. Masyado nang tayo na nga lang nahuli dito eh. Kita rin naman ninyo yung nadaanan natin kanina, yung Vietnam. Very built up na rin sila. So matagal na ito, dapat should have done this before. mula rito sa tuktok ng lighthouse ng Pag-asa Island, kitang-kita natin ang napakaraming mga gusali at mga pasilidad na itinayo ng China dyan sa kalapit na Subi Reef. At pansin din natin ang napakaraming umaaligid na mga foreign fishing vessels sa Pag-asa Island. 1.6 billion pesos ang nakalaang pondo para sa infrastruktura sa Pag-asa Island. May iba pang pondo para sa iba pang mga isla na okupado ng Pilipinas. Malaking tulong ito sa mga kagaya ni Julie Mendoza na pangingisda lang ang ikinabubuhay sa Pag-asa Island. Yung kakulangan po dito sa hanap buhay po, yung transportation. Kaya yung ginagawa po namin sa mga nahuhuli naming isda, yung daing-daing lang po. Pero kung sana po kagaya po may mga freezer kami, yung halimbawa po yung kagayang may mga gamit po kami, pwede po kasi maggawa ng mga iba't ibang sa isda. Noong araw, gusto na namin ayusin din ito as provincial government kasi isang munisipyo ito sa probinsya ng Palawan. Hindi lang kami makapagalaw noon dahil may arbitral tribunal, kaso pa tayo. Diba? So nang lumabas na yun, sinasabi na 200 nautical miles ay Palawan yan, ano pang sasabihin ng China, di ba? So at least atras sila, makipagkaibigan na lang. Nakatuon man sa pagpapatayo ng infrastruktura ang gobyerno, patuloy naman ang pagbabantay ng mga sundalo sa isla. May time na pinupuntahan namin para tanongin kung ano yung ginagawa nila doon. Kung ano bang... ganun lang yung... Pero wala naman parang kapaputo. Wala naman tayong ganun pa ditong history sa Pag-asa. Patuloy din ang pagpapatrolya dito ng mga barkong pandigma ng Philippine Navy sa palibot ng Pag-asa Island at regular na ring iniikutan ang lugar ng naval at air assets ng Western Command ng AFP. Mula Palawan, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi nagustuhan ni National Security Advisor Hermogenes Esperon ang pagsita ng China sa grupo ni Lorenzana. Iimbestigahan daw nila kung ano ang eksaktong nangyari at magpapadala raw ang ating gobyerno ng note verbal sa China kung kinakailangan.